Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Net25. Magandang balita po ito. Kasi yung Iglesia ni Cristo Rally, it will be a continuing one. Pangmatagalang rally ito. At ang administrasyon, parang pilit nilang pinipigilan. Yung today, third day ngayon, mayroon na sanang permit sa Quezon City. Nabigyan na, biglang binawi. Kahapon, maraming mag-attend. Ang mga reports, marami daw mga checkpoints na humarang sa mga buses, vans, mga tao na gustong mag-attend. But this time, third day of rally, may malaking panalo ang Iglesia ni Cristo. Wala na silang magagawa pagtigil sa mga rallies. Bakit? May panibagong venue na hindi na kailangan ng permit. Ito, CEO sa Liwasang Bonifacio sa Manila, hindi na kinakailangan ng anumang uri ng permit sa pagsasagawa ng pagtitipon sa Liwasang Bonifacio, Manila, ayon kay Manila Administrator Attorney Eduardo Quintos. Sa naturang venue, isasagawa ang ikatlong araw ng pagtitipon hinggil sa panawagan ng patas na hustisya sa bansa. Ayan. Ano ngayon? No more permit. Tuloy-tuloy na po ang rally ng kapatiran nating Iglesia ni Cristo. Yung Quezon City Government, wala man lang paliwanag bakit nila kinansela ang permit ng Iglesia ni Cristo. Yung first day of rally, dahil surprise, wala talagang permit. Surprise niya eh. Yun na nga, nagsalita si ex-Senator Drilon. Kasi, sabi niya, billions of confidential funds ang ating gobyerno. Paano yun ginagastos? Bakit hindi nyo natunugan na may magraling ganon na nakaapekto sa traffic? Mga motorista na kawawa. Failure of intelligence. We, the Filipino people, sabi niya, deserve a better result dahil nandyan bilyones ang inyong confidential intelligence fund. Kasi inamin ng pulis na wala daw silang kaalam-alam na may ganong mangyayaring rally. Talagang 100% surprise! Yun. So second day, yan, may rally na. Ay, may permit na kahapon. Third day, nag-apply ulit ang iglesia. Ngayon, third day, approve ang permit sa Quezon City. Kailang kagabi na o kahapon, biglang kinansela. Wala man lang paliwanag. Bakit kinansela? O bakit kaya kinansela? Your guess is as good as mine. So ngayon, ito na. Liwasang Bonifacio, siguro nag-apply ulit ang INC at ang sagot is no need for a permit kasi it's a public space. Public, any gathering will do. So, nakikita ko, tuloy-tuloy na ang rally ng iglesia dahil may venue na. Kasi magtatagal itong rally na ito. Kasi ang labanan is yung kaso. Hanggat hindi nila ititigil yung pagsampa ng plunder case kay Senator Marcoleta, hindi rin titigil ang rally ito. Dahil ang rally ito ay hindi na lang rally ng iglesia. Kagabi, maganda yung panawagan ni Senator Amy. Nanawagan siya sa mga Roman Catholics, sa mga Protestant, sa mga Evangelical, sa mga kapatirang Muslim. Nananawagan siya sa mga politiko.
Wala nang color ng politika dito. We are one. Magkiisa tayo sa mga kapatiran na Iglesia ni Cristo dahil ang laban is laban para sa lahat. Dahil ang nakataya dito, excuse me, kinabukasan ng ating mga anak, mga apo. Dahil kung hindi tayo kikilos sa ginagawa na nila ngayon na selective justice, kung sino pa yung matapang na nagsasalita para imbestigahan ang pagnanakaw sa kaban ng taong bayan, yung bilyones na nawawala sa flood control scam, siya pa, si Senator Marcoleta pa, ang kakasuhan at ipapakulong. No way! Ako, nandito lang ako kasi sa Mindanao. Pag nandyan ako sa Metro Manila, kahit araw-araw, I will sacrifice, mag-attend ako sa rally. But dahil nandito ako sa Mindanao, ito rin, kahit araw-araw na lang mag-vlog ako to show my support, makiisa sa gawaing ito dahil, ulitin ko, kinabukasan ng ating mga anak at apo ang nakataya. Sana, sabi ni Senator Remy, kasama natin ang Diyos, hindi tayo nag-isa. Correct. Kahit magkakaiba ang ating denominasyon, kailang isa ang ating Diyos. Panginoong Hesus, except lang sa ating mga kapatirang Muslim. Kailang yung Diyos nila, Allah, yun din ang Diyos natin, God the Father. So, laban ito. It's a battle between good and evil. It's a battle between truth and lies. Alam mo yan? Bilyones ang nawawala sa ating kaban for 3 straight years. Binalahuran nila ang budget. Tapos, ganyan lang, tigil na daw ang tigil na daw ang flood control investigation ng Blue Ribbon. Well, sige. Pwede nilang maitigil sa ngayon. Kaya lang, tingnan natin sa 2020. Kaya, sige, mga kapatid, na Iglesia ni Cristo, pangunahan nyo and we will follow. Lead the way. Nandyan ang sambayan ng Pilipino, makiisa sa inyo. We are one. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung atop ni artist na taga Anamugero. So mag-atop na gid siya. Akin yan. Hulog na. Sige na. Ano mo ang nahatag si ate na yero. Ha? Yan ani sa mga uman yan. Yan ani sa tagunan. Oh, bisa na. Oh, hadiah. Yang kumudang ka mo magsarapay. Ha? Karon naman na gid ang atop ni ate. Napulian na gid to ang yero nga daot na. Salamat kayo sa Ginoo. Una nagpasalamat ko sa Ginoo nga na siya yung gamit ng tao, labi na sa nag-sponsor, labi na po sa disaligan, na mga kapadangat na mo, ang tabang. Salamat kaayo kung wala siya. Ang Ginoo, hindi pa ko mga pulis sa akong ato, nga 13 na katuig. Aya pag yun napulihan o pero salamat dito sa Ginoo. Ginautunta nga aduna pay mga katawhan nga mapadangat ang iyang tabang. Kay aron magpasalamat pud sila o. Dalaygon ang Ginoo. Oo. Pila na dai imong anak kabuk te? Unom akong anak, ang akong bana na sa kulungan. Ako ra isa nag Buhi. niya. Wala gid ko igong pundasyon nga makapalit kay kung na ako'y gamay nga kwarta sa pagkaon ra man ginamutaman. Oo. Yun ang galisod gid ko makapailis akong ato. Oo. So nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga naa siya gigamit nga tawo nga makatabang sa nag-sponsor. Salamat.